Sa patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pati ang mga mangingisdang Pilipino ay hindi rin nakaligtas sa panggigipit ng mga ito. Ang kapitan ng bangkang pangisda na nakabase sa Palawan na si Arnel Lipalam ay gumawa ng mahirap na desisyon na umuwi pagkatapos ng ilang araw na harassment ng China Coast Guard sa mga karagatan kung saan may karapatang mangisda ang mga Pilipino. Si Lipalam, tulad ng maraming mangingisdang Pilipino, ay umaasa sa mga katubigang ito upang masuportahan ang kanyang pamilya. Bagamat may legal siyang karapatan na mga misda doon, paulit-ulit niharang ng China Coast Guard ang kanyang mga pagtatangka na nag-iwan sa kanya at marami pang iba na kumu-question sa kanilang kinabukasan at kaligtasan sa sarili nilang karagatan. Sa nangyaring pangharang ng ilang masasakyan pandagat ng China, sa kanilang fishing ground malapit sa Sabina Shoal, nakaranas din sila ng mga panggigipit at pagkuha ng kanilang mga nahuling mga lamang dagat ng sapilitan. At kwento nito noong August 24, kasama ng ilan pang mga bangkang pangisda ng mga taga-Palawan, tinangka na naman di umano nakawan at kumpiskahin ang kanilang mga huli, ngunit sa pagkakataong ito ay napigilan nila at hinarang ang mga ito na makaakyat sa kanilang mga bangka gamit ang dala-dala nilang mga itak at matitigas na mga bagay tulad ng mga bakal. Hindi na rin daw nagpumilit ang mga Chino na umakyat at bumalik na lamang ang mga ito sa kanilang mga sinasakyang mga rubber boat. Dito na rin dumating ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Capones upang itaboy ang mga nasabing sasakyang pandagat ng China na gustong kumpiskahin ang kanilang mga nahuling mga lamang dagat. Ang mangingisda mula sa Quezon, isang tahimik na bayan ng pangingisda sa kanlurang baybayin ng Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea, ay nagdetalye kung paano 2 beses na sinubukan ng kanyang bangka ang FFB Hadasa na makapasok sa Escoda Shoal o Sabina Shoal noong August 19 hanggang 24, ngunit sa bawat pagkakataon ay naharang ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ang kanyang mga tripulante ay umalis mula sa bayan ng Quezon noong August 18 sa ganap na 1:30 ng hapon patungo sa Escoda Shoal, ngunit ang kanilang paglalakbay ay umiikot lamang. Naalala pa ni Lipalam ang pagpuna sa mga tauhan ng CCG, mga 8 nautical miles mula sa Abad Santos o Bombay Shoal sa pagitan ng mainland ng Palawan at Escoda Shoal. Kinamaagahan nang malapit na sila sa 26 nautical miles sa silangan ng Escoda, isang barko ng CCG na may hull number 4108 ang lumapit sa kanila. Sa sulat kamay na affidavit na ibinigay ng Philippine Coast Guard noong August 27, ikinuwento ni Lipalam ang mga araw ng pananakot mula sa maraming sasakyang pandagat ng CCG sa West Philippine Sea, partikular malapit sa bisinidad ng Sabina Shoal, isang lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at bahagi na mas malawak na alitan ng Pilipinas at ng China. Ang kanyang salaysay ay nag-aalok ng personal na pagtingin sa mga nakakapangilabot na kwento na kinakaharap ng mga mangingisdang Pilipino habang sinusubukang maghanap buhay sa pinagtatulo ng tubig. Ang West Philippine Sea ay ang opisyal na pagtatalaga ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga bahagi ng South China Sea na kasama sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang teritoryong ito ay laging plus point sa pagitan ng China at ng Pilipinas, kung saan iginigiit ng China ang malawak na pag-angkin sa dagat sa riyon sa kabila ng mga internasyonal na desisyon na pinaboran ang karapatan ng Pilipinas sa mga katubigang ito. Samantala, tuloy na ang arangkada ng oil exploration ng Pilipinas at ng isang pribadong lokal na kumpanya para sa paghahanap ng mapagkukunang langis sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Department of Energy na kinuha nito ang drillship na Noble Viking kasama ang Prime Energy, isang natural gas exploration and development company at isang subsidiary ng Prime Infrastructure Capital Incorporated upang simulan ang drilling operation sa Malampaya Gas Field sa West Philippine Sea. Dumating ang drillship sa Palawan noong August 19. Sisiguraduhin ng Philippine Navy na babantayan nito ang mga tauhan ng gobyerno at pribadong kumpanya na magsasagawa ng oil exploration activities sa West Philippine Sea. Ito ay sa pagsisiguro ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na siyang tagapagsalita ng Philippine Navy Task Force for the West Philippine Sea. Ang drilling operation ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na mag-drill ng mga bagong balon at makagawa ng bagong supply ng gas sa ilalim ng Malampaya Phase 4 o MP4 project. Sa ilalim ng MP4 project na ito, 3 balon ang tinitingnan para palawigin ang operasyon ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project, Camago 3, Malampaya S1 at Bagong Pag-asa 1.